Mga igan, ingat sa mga nanlilimos na bata sa kalye. Sa Ortigas Avenue, isang bata ang nanghablot umano ng pera matapos siyang hindi bigyan ng limos ng isang babae. May saksi exclusive si Rauna Crisostomo. Hindi kita sinakta kasi bata kami, anak ako. Yan. Bababa ko lang ng bus, nakita ko tumatakbo yung tatlo kaya hinabol ko rin. Yun lang ang pera kong hawak. Napaiyak sa galit si Mary Grace Perez matapos na tiyan umano ng batang inakala niyang manlilimos lang sa kanya pagbaba niya ng jeep sa may Ortigas Avenue. Pasensya na, wala akong pera, pero kung ano bibigyan kita kung may barya ako. Tapos dinukot po niya ng sapilitan sa akin itong cellphone. Yung akin po, buti na lang po yung cellphone nakatago, pero po yung pera talaga dinukot niya ng sapilitan sa akin. Sabi ko, anong ginagawa mo? Hiniklas ko po yung kanyang damit. Nadapa na po ako, nasaktan niya. Ako ba, ang lakas ng mga bata. Nahabol ng ilang nagmalasakit na bystander ang 9 na taong batang itatago natin sa pangalang Joel. Pero nakatakas naman ang 2 pa niyang kasamang batang kalye. Bibilisin ko mga ito. Ako yung umabot, sir. Oo. Hindi ko inabutan, lumusot eh. Hindi natuloy na recover ang 800 pisong inisnatch umano ni Joel na ipinasa sa 2 nakatakas na bata. Nahuli man, pilit pa rin itinatanggi ni Joel na siyang nagnakaw sa babae. Pero aminado siyang sumama siya nang magaya ang 2 batang kalye na magnakaw sila. Gutom na po ako sa tapos nidala ko. 3 yan. Hindi ko po alam. Alam mo yung pera na yun, pambiling gamot. Pambiling ng gamot sa anak ko. Ayon sa barangay police, gawain daw talaga ng ilang batang kalye ang magnakaw lalo't alam umano nilang di sila makukulong. Nakakagulat talaga kasi bata tapos gumagawa ng ganyan. Doble na lang po yung pag-iingat. Ito-turn over si Joel sa DSWD. Ako si Rauna Crisostomo, ang inyong saksi. Mahigit 300 tao kumpirmadong patay sa pagguho dahil sa walang tigil na pag-ulan sa Brazil. At nominado naman si Pound for Pound King Manny Pacquiao bilang Sportsman of the Year sa isang International Sports Award. Narito po ang report. Tanaw na tanaw mula sa himpapawid kung paanong niragasan ng pudik ang mga bahay na ito sa Teresopolis malapit sa Rio de Janeiro, Brazil. Under state of emergency na ang bayan dahil sa mudslide at pagbaha na resulta ng matinding pag-ulan sa loob ng 24 oras. Di bababa sa 300 ang patay sa mudslide. 50 naman ang pinaghahanap pa pero posible pa raw tumaas ang bilang. Muling nag-alboroto ang Mount Etna sa Italy. Dumaloy ang lava sa paligid nito at nagbuga pa ng mga bola ng lava sa kalangitan. Dahil dito, isinara muna ang airport na nasa paanan ng bulkan. Pasok si pambansang kamao Manny Pacquiao sa listahan ng mga nominadong Sportsman of the Year sa Laureus World Sports Awards, isang prestihiyosong parangal sa sporting world. Bigatin din ang mga kapwa nominado niya, kabilang si LA Lakers star Kobe Bryant at World Tennis Champ Rafael Nadal. Gaganapin sa February 7 ang award ceremony sa Abu Dhabi, UAE. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Hindi na tinanggap ng Azcals na sina Phil at James Young Husband ang offer na maglaro sa Jakarta Football Club sa Indonesia. Isang linggo raw pinag-isipan ng magkapatid ang kanilang desisyon. Sa ilalim ng pipirmahan sana nilang kontrata, tatanggap sila ng $24,000 o katubas sa mahigit 1 million peso na signing bonus, $8,000 o mahigit 350,000 pesos na sweldo kada buwan, game bonuses at iba pang incentives. May ilang problema raw kasi silang nasilip gaya ng hindi pagiging sanctioned ng governing body na FIFA ng koponan. Sa ngayon, nakatutok daw sila sa Team Azcals at sa kanilang academy na nagtuturo ng football sa mga Pinoy. Obviously, we're not going to sign anything unless we're fully confident with the contract, with the terms, and we're happy. And obviously, we have a big decision to make, and we still need to clarify everything with family and friends. And Sa showbiz saksi, kinasal na sina Oyo Soto at Cristina Hermosa sa Talisay, Batangas. At isang PhilAm pasok sa top 40 ng American Idol Season 10. Narito po ang report. I want them to apologize, but they don't really need to apologize. I just want them to see what I wrote. Dinaramdam pa rin ni Solen Yusuf ang bansag sa kanya at iba pang kaibigan na bimbong o walang laman ang utak sa isang documentary na ipinalabas sa isang French channel. Sobrang bait pa naman daw niya sa staff at crew ng documentary na tinulungan pa ng kanyang ama para makapag-shoot dito sa bansa. Sa kabila nito, gusto na raw kalimutan ni Solen ang issue.
Hanggang sa kanilang pagpapakasal kahapon, naging pribado sina Oyo Soto at Cristina Hermosa sa kanilang relasyon. Inilayo sa mata ng media ang kasalan na batay sa ulat ng pep.ph ay ginanap sa isang resort sa Talisay, Batangas. Present sa kasalan ang buong pamilya ni Christine na bumiyahe pa mula Canada. Doble espesyal ang araw na yon dahil kasabay nito ang ika-27 kaarawan ni Oyo. Good news sa mga American Idol fans, magsisimula na ang Season 10 sa susunod na linggo. At asahan na raw na mas exciting ito dahil sa pagpasok ng mga bagong judge na sina Jennifer Lopez at Steven Tyler. Isang PhilAm din ang pasok sa top 40. Kaya huwag kalimutan, sa January 20 at 21 na ang premiere ng AI Season 10 at mapapanood yan sa Q11. American Idol Season 10. Catch the two-part. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang mga balita. Methane gas at hindi bomba ang sanhi ng pagsabog sa Glorieta 2 noong October 2007. Ayon sa fact-finding panel ng DOJ, walang iniwang crater sa pinangyarihan ng pagsabog kaya't malabong bomba ang dahilan nito. Wala rin daw natagpo ang fragment ng basic component ng isang bomba. Ang resulta ng investigasyon ng fact-finding panel ay taliwas sa sinabi ni retired Colonel Alan Soliano na bomba ang sanhi ng pagsabog. Pinabulaan ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na mayroon umanong namumuong kudita sa Senado. Kumpiyansa sa Estrada na mananatiling lider ng mataas na kapulungan si Senate President Juan Ponce Enrile. Umuugong ang balibalitang posibleng si Senador Franklin Drilon na kapartido ni Pangulong Noynoy Aquino sa Liberal Party ang ipapalit umano kay Enrile. Sa iba pa ring balita, pinanumpaan ni Direk Carlo J. Caparas ang kanyang counter-affidavit kaugnay sa reklamong tax evasion laban sa kanya. Sa kanyang counter-affidavit, itinanggi ni Caparas ang alegasyon ng BIR na hindi siya nag-file ng income tax return mula taong 2006 hanggang 2009 mula sa kinita niya sa proyekto ng PCSO. Sabi ni Caparas, nakasaad daw sa kontrata niya na PCSO ang magbabayad ng buwis at iaawas na ito sa kanilang ibabayad sa kanya. Sinisika pa ng GMA News na kunin ang reaksyon ni PCSO Chairperson Margie Wico tungkol sa sinabi ni Caparas. Handa akong harapin kahit ano, no? At siguro may konting kulang o pagkakamali, pero wala akong kasalanan. At sama-sama natin saksihan sa kabila ng ulan at baha. Kasalan sa Legazpi Albay, hindi pa rin napigilan. Balita ang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.